Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, May 31 to June 6, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa mga nag-like, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa inyong lahat, sa mga nagpa-personal reading, God bless you all sa inyong lahat. At kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, all the details is in description below, or pwede kayong kumonect direct sa aking Facebook Messenger. Lalagay ko dyan sa screen para hindi rin kayo ma-scam, kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, Gemini. Kuha tayo ng angel number mo. Vice versa, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan nyo yung isipan, gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning. Para magkaroon din kayo ng idea, para maiwasan yung mga bagay-bagay, no? I-reverse nyo hanggat maaari, ha? Siguro, alam nyo naman siguro yung warning, hindi yung negative. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na, wag mong inumin yung baso na yan na may tubig kasi ano yan, hindi, ano ba to? May madumi yan. Pero hindi ka nakinig. Ininom mo kasi nakita mo naman malinaw naman, di ba? Oh, tapos sumakit yung tiyan mo. Ano mangyayari? But it's your choice pa rin naman. Nasa sa'yo yun. Okay, meron kang 12, 13, 15, 34, 24, Pisces, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Pisces, and Leo. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Magkakaroon ng mga communication or pwede rin kasi may mga tao or may tao kang makikilalang bago o makakasalamuhang bago, no? Sa iba naman sa inyo, this is the past. Ibig sabihin, magkakaroon muli ng pagkikita o communication sa taong kakilala mo na. Pwedeng, kung sino man siya, pwedeng kasama mo sa trabaho, pwedeng kapatid mo, pwedeng mga katsikahan mo, di ba yung mga ganun. Yun. And then also, or magkakaroon kayo ng magkakaroon ulit kayo ng connection na, gano'n. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka daw ng mga reflection from the past situation. Siguro, kung ano man yan at sino man yan, yan, meron ka daw may mga sitwasyon na magre-reflect sa iyo, mga nangyari sa nakaraan. And then, nandito na yung point na may mga chismis, no? Pwedeng pinag-uusapan ka, o nado yung point na may mga chismis ako na nakikita sa iba sa iyo. May small problem, may mga anxiety, pagkabalisa sa iba. Sa iba naman dito is, yun nga, chismis at mga daldalan o daldal man yan, sitwasyon. Ang nakikita ko rin dito is you need to protect yourself daw. Well, alam ko naman na kaya mong protektahan yung sarili mo. Pero you need to protect yourself then, and also your finances. Yan. Siguro when it comes to protect yourself, sa lahat. How to protect yourself ba? Yung mga gano'n, sa mga tao, sa paligid, sa iniinom, kinakain, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Eh, syempre, related din siya sa finances. Kailangan mo daw protektahan ang iyong finances. Sa iba naman sa inyo is meron daw kayong mga ililid na situation. Sa iba, hindi ko alam in what way. Pwede rin na you are a boss, o kaya meron kayong mga meron kayong malaki o maliit na pinamumunuan, na business, o kaya sa trabaho mo, you are a leader, o kaya kung ano yung pamumunuan mo, alam mo, sa kaibigan mo, o kaya there's a group, mga ganyan, may pamumunuan ka. Basta may pamumunuan ka raw sa iba sa inyo. And then also, nakikita ko rin, nangati yung mata ko. Okay, nakita ko rin, ngati yung mata ko eh. Ang nakita ko rin sa'yo dito is may mga gain of wealth and also there's an abundance. Pwede rin kasi ito pwede rin kasi sa vice versa. Halimbawa, ikaw ay magbibigay ng blessing, abundance, or giving something with someone, or makaka-receive ka nito ng pagmamahal, tulong, mga ganon sitwasyon. No? And then, sa iba dito is yun nga, pag-gain ng wealth mo, siguro mas magiging busy ka ngayon, o kaya mas marami kang overtime, night shift ka, o kaya is mas ando na yung point na mas
magfo-focus ka na sa trabaho mo, yung mga ganong sitwasyon, no? And dito rin yung point, may mga pag-uusapan related to business, finances, or negosyo, something. Or pwede rin kasi ito is a partnership, ano? Ganyan. Alam mo, when it comes sa partnership is may tao nag-uusap kayo related to a business, mga ganong sitwasyon, o may gusto siya makipag-partnership sa'yo, o kaya naman is mga tao na bagong connection mo, na hindi man siya business, pero magkakaroon ng mga connections, mga ganon. Usang aspeto na ba, pwedeng related sa mga kaperahan, mga ganon. Pwede rin kasi sa trabaho, di ba, alam mo, sa trabaho, o partner kayo, o partner sila, partner, mga ganon sitwasyon. There's a new member of the family, akong nakikita sa iyo. Maraming ibig sabihin kasi, no, pwede rin kasi sa mga alagang hayop mo, no, yan, bumubuntis, buntis, mga anak, para na, so, o kaya naman, baka may titira sa inyo, o ikaw makikitira ka sa isang tao, mga ganun, yan. Kung ano mga basta sa inyo, a member of the family, sa iba naman is, may tao na may paghanga. Either ikaw yung hahanga, or crush, or may tao na hanga sa'yo, o yung parang crush, ganyan. Yun na nakikita ko sa iba. Sa inyo. There's a love, ano? May love ako nakikita sa iyo, no? Yun. Siguro magkakaroon ng mga good connection this time. Sa nakita ko dito, mas makikita mo yung mga tao na totoo para sa iyo. Mas mararamdaman mo sila, yung presensya nila, o yung presensya ng tao na yun. May ibon ba kayo? Baka nakita ka ng mga repeating numbers, o kaya naman is related sa yung number na to. Tandaan mo, oy, may 5-5 ka, o great shift. Tandaan mo kung nakakita ka ng mga ganito, ibig sabihin, your guide angel is try to connect dahil may gusto siyang sabihin sa iyo. 111-0303, 7 is 77, is the good luck is coming, 5 is the changes din kasi yan, sa clarity, and the great shift is coming. Uy, ang ganda ng ano ha, may success, may mga pag-aaralan, aalamin si Siya sa atin. Andito rin yung paglaya, no? May mga time daw na parang magmamadali ka ata, or mamadaliin, or medyo magiging impatient ka, no? Iiksi yung pasensya mo. Siguro may mga mamadali rush na sitwasyon sa iba. Siyempre, may good luck ako nakikita sa iyo. And then, prosperity, abundance. Sa iba dito, ano to, spiritual awakening, no? At meron kang divine intervention. Ano mo na lang yun. This is a good luck, divine intervention, no? Ibig sabihin, mas magiging good yung situation mo this time. Yan. Magkakaroon ng mga clarity at magbabago. Handito yung major change happen into your life. May mga ipo-forward ka at may mga ipo-proseso. Going toward ka na for a great shifting happen into your life. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Iba dito is spiritual growth, no? Personal growth, ganyan. And with the 1-1, kung lang kasi siya na isa, syempre yun yung actionan mo, no, sa iba sa inyo. Intuition, moderation, patient, flow, clarity, joy, movement, self-realization, taking action, unconditional love. O diba, taking action. Kasi yun yung, kasi kulang siya. Dapat siya. Time to implement long cherished ideas. Kung ano man yan, no? You're on the right track toward making your dreams and vision a reality. Malakas din na tuition nyo, no? Kasi may mga bagay o sitwasyon kayo na nabivision nyo talaga eh. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Uy, congrats. O, diba? Sabi ko sa iyo eh, diba dito mararamdaman mo yung mga tao. Diba sabi ko mararamdaman mo yung mga tao na connected sa'yo, yung mararamdaman mo yung love nila, yung presensya nila, di ba? Sabi ko sa'yo, ito yun, oh. Galing. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. Uy, nasa sa'yo mga kamay na raw. Kulang na lang dito, actionan mo na lang yan, di ba? Mag-push forward ka, ganyan. Mag-focus ka, kailangan inner strength para ma-achieve mo yung mga ano, kasi kulang siya na isa. But still, handun yung luck. Andin yung clarity. Kumbaga is, kung may mga bagay ka na need to clarity, take it action, di ba? Kasi there's a chances. May mga success happening to your life naman. Energy ni Gemini.
Your energy. Uy, the Wheel of Fortune, no? Okay, pagdating sa yung energy, ang energy mo na nakikita ko sa'yo dito is, hmm? Medyo may mga, okay, okay ka ba? Okay ka ba? So, may ganun eh. Pagod ka ba? Kasi medyo naglo-low yung energy mo eh. Hindi ko alam kung pagod ka ba o tinatamad ka lang or kasi you feeling stagnant. Ganun na doon sa point na nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. And then also, sana wala kayong mga sakit. Baka yung mga pain lang talaga or stagnant ka or feeling stuck ka lang talaga, baka tinatamad ka lang, mga ganyan, di ba? O kaya na-feeling bored ka na, mga ganyan. Yun na nakita ko sa yung energy. May mga bagay ka daw na iniisip na nakapagpapa-stuck sa'yo o o pwede rin kasi may nakakausap ka na you feeling bored, naboboard ka sa kausap mo, naboboard ka sa trabaho mo, naboboard ka sa ganito, sa ganyan, sa ganon, no? Andun din yung point na may mga time daw na parang hindi magpa-process sa iyo yung sitwasyon. May mga ganun sitwasyon. Halimbawa, may kausap ka, pero may sinasabi siya, pero parang hindi siya magpa-process sa isip mo, o kaya is, nasa trabaho ko, pero feeling mo parang wala ka sa trabaho, parang hindi siya nagpa-process, nasa sa trabaho ka pala. Parang alang robot, parang ganun. Example ko lang yun basta may mga ganun, may mga sitwasyon na parang hindi nagpa-process sa iyo. And then also, ang energy mo rin, kasi, meron ka daw mga iniisip na gusto mong gawin, gusto mong i-pursue, or gusto mong aksyonan, or gusto mong sabihin, or gusto mong ng clarity, mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Yun. May mga iniisip-isip ka na naman, ng mga bagay-bagay. Pwede rin kasi iba sa inyo is meron ka mga inaaral, aaralin, pag-aaralan, sisiyasatin, aalamin, i-research, mga ganyan. Tingnan natin. Ay, teka lang. Parating kay Gemini. Parating po kay Gemini. Hmm? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon daw ng mga getting together. Ganon. Magkakaroon ng mga getting together either sa yung mga close relationship, sa family unity reunion, o kaya may mga having fun, happiness, enjoyment, mga ganyan. Meron din ako nakita ng mga surprise parties, event, o kaya naman is may coming home, no? Pwedeng uwi ka ng Pilipinas, probinsya, kalapit baryo, or babalik ka sa pinanggalingan mo, or may darating papunta sa iyo. Andito rin yung point na may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon sa buhay mo. Yun ang sabi dito. Andito rin yung point of reward and success and satisfaction na makakamit mo. Ibig sabihin may makakamit ka, may marireceive ka raw. No? Pwedeng hinihiling mo to o inaasam mo yung sitwasyon na yun, di ba? Na makakamit mo siya. And then also, is may mga time daw na mananakit daw yung ulo mo, yung paa mo, mga ganyan. May hinihintay ka, no? Sa iba sa inyo. May paghihintay. Hindi ko alam kung ano hinihintay mo. Nahanda yung paghihintay o may mga bagay ka lang na iniisip at lumilipad ang iyong mga isipan, ang iyong isipan. Isa lang pala isipan mo. May mga ide-daydream, fantasizing ka rin daw, at may mga, tulad na sabi ko kanina, may mga mabivision ka, no? Yun. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito is merong ka daw isa sa ayos, parang magkakaroon ng parang isa sa ayos, magkakaroon ng pagsasaayos, may kukumpunihin, merong
merong i-recover parang or magkakaroon ng recover situation sa iba. Or sa iba dito parang may mga iso-survive na situation. Hindi ko alam in what. Halimbawa, marami kasi ibig sabihin ng survive situation. Halimbawa, yung relationship nyo tagilid na, 'di ba? Iso-survive mo 'yon, ganyan, babawi ka o kaya naman yung hindi ka nakabayad ng bill, 'di ba? Halimbawa, iso-survive mo 'yon, babayaran mo agad 'yon, ganyan. Yung mga ganun, basta there's a survival situation. May nakikita pala ako na doctor, hospital, check-up, maintenance, or rehabili, no? May nakita ko ganun. Hindi ko alam kung sino at maaaring ikaw or someone who's connected sa iyo. Andito rin yung point na tulad na sabi ko kanina, magkakaroon ng mga recovery in some aspect of your life. Ibig sabihin, halimbawa, is may mga hardship, difficulties happen into your life in the past. Ngayon is magkakaroon na siya ng recovery or healing o kaya naman is babalik yung iyong lakas ng loob, katatagan, tibay at katapangan, katapangan ng iyong sarili. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo or kinakailangan. Handito na yung point na medyo may mga frustration no? Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga makakausap mo, o kaya naman is related sa pera. Ganun. May mga frustration, mapofocus ka daw sa painful ng situation or you may be feeling stuck, trapped, stagnant ka nga daw Yun ang sabi dito. Yun. Alam mo ba na may tao na magko-commit sa'yo kasi mahihilingin sa sa'yo? Yun. Or ikaw ito, mahihilingin ka sa kanya. Lalaki. Well, lalaki man o babae yan. Kasi hindi naman energy lang naman nabasa ko. Dapat iwasan ni Gemini. Dapat iwasan. Gemini. Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung mga tao na mahiling mambuli or makisawsaw sa mga bullying o kaya ikaw yung mambuli, iwasan mo yun and then iwasan mo din yung mga tao na hindi naman kayo magsi-same page, hindi kayo same ng energy, yung mga pagpapaliban, iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi pagkakasundo-sundo, ganyan, yung mga conflict, ganyan, iwasan mo yung mga bagay na pwede mo ikalungkot, yung makipagkumpetensya, ganyan, iwasan mo yon. Iwasan mo rin, syempre, yung mapanghinaan ka ng loob. At iingatan mo palagi yung finances mo tulad ng sabi ko kanina, di ba? Iwasan mo rin yung mga tao na matataas yung pride or ikaw being you is mataas yung pride mo, mataas yung ego mo, yan. Iwasan mo yung mga tao na lilinglangin ka o magpangliling lang o kung ikaw ito, wag mong gagawin, mga disloyal person, yung mapanghinaan ng loob, sabi ko sa'yo kanina, kung may mga tao na hindi very supportive sa'yo, okay lang. Diba? Iwasan mo rin na hindi ka mag-keep moving para ma-reach mo yung goal mo. Palagi ka magtatrust sa intuition mo, kasi malakas naman yung pakiramdam mo. Mag-forward ka lang talaga sa mga goal mo. To success. So, kayo mga being mayabang, hambog, arrogant, no? Kung ikaw ito, iwasan mo. Yung mga taong ganun, iwasan mo. Yung makisawsaw ka sa ganun, iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini. In love. Love po ni Gemini. Vice versa tayo palagi, ha? Okay, kung single ka, uy, magician to
Ba dito, yes, meron. May makikilala ka or pwede may nakakausap ka na, no? Pwedeng ano kayo, LDR kayo nito or makikilala mo siya in a distance. Pwedeng when it comes to a distance din kasi either magkaiba kayo ng lahi or magkaiba kayo ng edad or LDR, mga ganyan. Yung iba naman sa inyo is meron kang tao na kakilala na. Kilala mo na siya. Yun na nakikita ko dito. Yun. Ay, ganun. Yan ang sabi. Sa iba, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, kung kayo sa kahiwalay kasi dito sa sitwasyon mo is nagkaroon, kasi una pa lang, parang may boundary pagdating sa inyong dalawa, no? Hindi ko alam kung ano yung dahilan nyo pa nagkaroon ng boundary, kumbaga. Pero kung nagkahiwalay kayo, nandun yung point na naiisip ka pa rin nito or vice versa. Nagkakaroon pa rin, they still missing you or nagkakaroon siya ng reminiscing from the past, andun pa rin yung emotions o yung yung concern niya sa iyo, no, sa nakikita ko dito. Kaya lang wala naman din siyang kilos sa nakikita ko dito sa kanya. Pero nahahatak siya ng nakaraan. Nag-iisip, may mga bagay siyang iniisip this time, ano, kasi they want to recover the situation. Then ako nakikita dito. Nagkaroon ng paghiwalay kasi dumating yung point na napagod na. Pero they feel sorry pagdating dito, no. Yan. Parang naghihingi siya ng apology. Yun na nakikita ko dito sa kanya. Still recovering pa rin ito. They manifesting pa rin naman sa nakikita ko dito, no? Nagkakaroon pa rin siya ng manifestation when it comes in this connection. Kung kayo is may third party relationship, oo, meron naman sa nakikita ko dito. And matagal na to eh. Yung third party na to, or maybe ikaw yung third party, no? Matagal na to, as in matagal nang ganito yung isa. Or maybe ikaw ito. Matagal na siyang ganon. Kumbaga, kung babaero, lalakero, matagal na siyang ganon. Kung sa iba naman sa inyo is, kung may mga third party relationship, kasi minsan may mga time na ano eh, no, na cold siya sa'yo, mararamdaman mo yun, yun na nakikita ko dito. Pwede kasi LDR din kayo, no? Yun na nakikita ko dito. Pwedeng iba sa inyo may anak to, no? Sa iba. Isa, dalawa, or kung wala naman, andun yung point na LDR kayo, or pero may ano dito, kung may third party, yes, kasi handun yung pain, handun yung battle na, na tinatahak nyo pagdating sa relasyon. Siyempre, hindi naman maaalis when it comes sa manifestation. Still, nahadun naman yung manifestation. Siguro may na-manifest mo o kung sino may nagkakamali o may pagkakamali na maayos yung lahat, diba? Yun ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko dito, darating yung time, binigo agad eh, no? Darating yung time, maglalakbay yung isa sa iba. Parang tatalikod, gano'n. Pero hindi energy, ito lang yung energy na nakita ko ha. Baka nyo, hindi naman nyo to energy, di ba? Yun. Kung kayo is wala naman third party relationship, pwedeng may marireceive ka sa kanya or vice versa, may marireceive siya sa iyo. Yun ang nakita ko. Hando naman din yung point, baka LDR nga kayo, syempre you miss each other, lalo na pag LDR kayo, you feel peace pagdating sa relationship. May mga time lang daw na magiging very emotional ka, no, or siya. Hindi ko alam kung bakit sa nakita ko to, pero handun yung excitement na mararamdaman mo pagdating sa connection na ito. May mga excitement or may mga plano akong nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may mga bagay na ano iniisip na parang gustong i-recover. Hindi ko alam kung ano yun, kung sa part niya o sa part mo. Mayroon siyang ang lalim ng pag-iisip ng tao na yun. Your money. Gemini in money. Money tsaka trabaho to ah. Money or yung trabaho mo. Okay. Okay, pagdating sa iyong trabaho or money, ganyan.
Sa trabaho mo naman, natural na yun eh, no? Sa paligid mo or sa trabaho mo na may mga tao talaga na hindi ka talaga nila gusto. Ganyan. May mga tao talaga na chinichismis ka, pagchichismisan ka, pinag-uusapan ka. Yan, handun yung point na may, kung mag-aayaw nila sa'yo at mararamdaman mo man yun at alam kong ramdam mo naman yun. Kung sa pera naman yan, handun kasi yung paglabas ng pera. Hindi ko alam, baka may ginastos ka ba o gagastos ka o naging magastos ka lang talaga o magastos ka talaga, di ba? Pwedeng nahandoon sa point na yun. And this time, may mga bagay ka talaga na kailangan mo na i-cut sa buhay mo or i-let go yung bagay na yun para mas mag-grow yung kaperahan mo, no? Handito rin yung point na you need to start to save your money or kinakailangan mo na talaga na maging responsible pagdating sa pera mo. No? Iba dito siguro baka na lack of progress kayo in the past, ganyan, hindi kayo nakapag-focus. Ngayon, mag-focus ka at mag-action ka para mas maging real yung situation mo. Pero sa iba sa inyo, when it comes sa sa trabaho, siguro meron kang project o may gagawin ka na yun daw yung makapagpapasuccess sa iyo. Halimbawa, natigil ka o naging matumal, ngayon mas magiging okay siya. O kaya kung naghahanap ka ng trabaho, yes, pwede siya, Yun. Ibig sabihin, kumilos ka rin. Take a risk din, pagdating sa iba sa inyo, pagdating sa, kung gusto niyo talaga makamit yung goal niyo pagdating sa trabaho or sa kaperahan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon din naman, para ang alam mo, ang style kasi ng mo is, unti-unti magkakaroon siya ng improvement. Yun na nakita ko. By June kara. Simula June, July, August, September, October, ganyan. Hanggang 3 to 4 months yan, mararamdaman mo yung pagbabago ng pagdating sa iyong kaperahan. In a good way. Yun ang nakita ko in a good way. Yun. Arigato namaste, God bless.